Yung tao na gusto nilang matanggal, hindi nila matanggal-tanggal. Yung tao na gusto nilang sirain para nga mawalan ng pader si Pangulong Bongbong Marcos, hindi mangyaring mangyari. Kaya nga ho eto mga bossing, ano po ang sabi ng ICI dito? Ano ang sabi ng ICI dito? Nasaan ba yan? Eto, tingnan niyo ho yung sabi ng ICI. ICI, no findings of guilt versus Romualdez in ombudsman referral. 'Di ba? Kasi nga ho mga kababayan, um, BBM 2028 extension, taas mga kamay. Hmm. Ayan, dalawang kamay pa ha. Hindi, sabi ko naman sa inyo kung meron hong illegal na pamamaraan para mabigyan ng extension ang ating Pangulo, isa ho ako sa susuporta. Bakit to? No? Para magtuloy-tuloy etong mga talagang ginagawa niyang pagsugpo sa corruption ho, mga bossing. Balik tayo kay Romualdez. ICI, no findings. No finding of guilt versus Romualdez in ombudsman. Kaya ano sabi nila? Kung sakaling makasuhan si Romualdez, aabot ng ilan daw? 6 hanggang 9 na buwan daw ho, mga kababayan. Gilapin pa ho si Gutesa. Kasi yun lang ang kaisa-isahan na kaisa-isang naglilink ho, mga bossing. Kanino? Kay Orly Gutesa. Kay Martin Romualdez ho. Tapos nawawala pa, mga kababayan. Tapos ang dami pang problema. No? Ang dami pa hong problema mga bossing kagaya ng yung mga salaysay, kung ano-ano ang pinagsasabi ni Orly Gutesa doon sa kanyang mga salaysay. Paano mo pa papaniwalaan 'yon? 'Di po ba? Meron doon sa kanyang salaysay na sinumpaan daw ho hindi kailangan ng kailangan ng security. Doon naman sa kanyang binabanggit, doon sa sinasabi niya, kailangan naman daw po ng security, mga kababayan. Saan ka paniniwala? Tapos bilangan ng pera, manual. Isang maleta, baka isang buong araw, hindi mo pa tapos yun 48 million yung bibilangin mo. Hindi naman, siguro tatagal ka ng ilang oras. Di maghapon, magdamag o araw-araw nagbibilang sila ng pera doon. Yung mga yun ho, mga kababayan, yun yung nagiging katawa-tawa sa mata ng mamamayang Pilipino. Si Marcoleta lang ang naniniwala doon. Kabisado nga ni Marcoleta yun, di ba? Yung paragraph 20, huwag ka kasing magmadali. Mamadali ka Ano yun, may multo yata dito, may nalalaglag. No, mamadali ka No, nalalagpasan mo tuloy yung paragraph 20. Nahalata sila doon, mga bossing. Kaya ho uulitin ko, ibabalik ko ito, mga kababayan. Ibabalik ko ito, no? Alin ba yan? Asan ba yun? Eto, si Vice Presidente daw po, no, ay handa na para pangunahan ng Pilipinas o mag-lead sa Pilipinas if si Marcos o si Pangulo ay mag-resign. Ang tanong, saan nyo ba nakuha o naisip yung mga sinasabi nyo mag-resign ng Pangulo? Kayo-kayo lang naman yata nag-uusap ng mga ganyan. Di po ba, mga bossing? Parang sila-sila lang ho. Yung mga nag-uusap ng mga ganyan, ay si Pangulong Bongbong Marcos mag-resign, etc., etc. Wala naman akong naririnig. At imposible ho, mga kababayan, dahil ang ating Pangulo, mga bossing, ay talagang gusto niyang masugpo ang korupsyon sa ating bayan, mga bossing. No? Talagang gustong masugpo ang korupsyon sa ating bayan, mga kababayan. Ngayon, eto, si Jesus Palsis, may kaaway yata. Si Toby Chanco. Basahin lang natin, mga bossing, yung mukhang sagutan ho ito, Toby Chanco, tsaka Jesus Palsis. Ito ho mga kababayan, si Jesus Palsis, talagang kaliwat kanan na ho yung interview nito kasi po, madami ng mga nakikinig sa kanya no? Dear Toby Chanco, ayan, parang maalaala mo kaya. Sabi dito, mga kababayan, no, ni Jesus Palsis, Dear Toby Chanco,
Kung totoo, eto, bakit ngayon mo lang sinasabi ang mga tingi-tingi yung kwento mo, no? Sinabi mo na noon pa sa Fox First or doon kay Karen Davila na pinatawag ni BBM si Saldico at Martin Romualdez sa palasyo for a meeting na kasama ka. Oo, kasama si Toby Chanco. Ayos siya. Kasama ba siya doon sa budget appropriation? Pero hindi mo sinabi itong mga detalye noon. Bakit? Dahil ba pinoprotektahan mo din si BBM at ang sarili mo? Unang tanong kasi dyan, hindi ka naman appropriation chair or speaker, pero bakit ka imbitado doon? Eh, ano kaya yung mga chismis-chismis? Ano ho? Wala ho akong kinalaman dito sa dalawa na ito. Binabasa ko lang ho. Ikalawa, it actually raises a very dangerous question for you, Toby, and for BBM. If November 24, 2024 pa lang, alam nyo na ni BBM na may kalokohan, eh bakit hindi nyo isiniwalat noon at bakit nakalusot pa din ang most corrupt 2025 budget? Ikatlo, si Martin Romualdez pumunta sa ICI as a suspect pero walang kinaso ang ICI. Oo nga ho, kung maalala nyo, di ba? Paglabas ni Martin Romualdez, mga bossing. Paglabas ni Martin Romualdez do sa ICI, nakangisi ho nakangiti Maganda ho yung aura ng mukha Pero yung si Joel Villanueva, ang lumabas, no, doon sa ICI, nakabusangot yung mukha. Tapos diretso doon sa kanyang sa kanyang sasakyan. Hindi na nagpa-interview. 'Di ba? Oh, yun ho yung pagkakaiba. At the same time mo mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo, yung kay Martin Romualdez, tingin ko, eto wag naman sasama ang loob ng ICI o wag naman sasama ang loob ng iba na parang, o sige na, isama na natin si Martin Romualdez, no? Kahit wala naman talagang tumutugma sa kanya o talagang yung kay Gutesa lang ang talagang pinangahawakan na, isama na natin yan, no? Para lang maano yung mga DDS, para lang, tawag dito, tumahimik o manahimik yung mga DDS. Tingin ko ganyan na lang ho yan. Sabi ni Sir Archie Beroya, lakas ng hallucination ni BP, yung sarili nga niya, hindi kayang patakbuhin ng buong bansa pa kaya? May mura sa dulo. Galit. Ikaw, pumunta ka sa ICI para magbida-bida. Ang daming diskaya at top-notch project sa nabota. Ayan na, nagkakasilipan na po, mga bossing. Ibig sabihin ba nito, madami ding mga substandard itong si Toby Tiangco? Tapos nag-viral pa yung tinatapalan na seawall gamit ang kartolina o cardboard. Ano yun?